Oh, that's good. Good song. Amen. All right. Shall we all stand, please, and turn our Bibles in the book of Mark? May mga ilan po tayong bubuklatin, mga kapatid, na mga talata. And maganda ho yung ating pag-uusapan. You see, I don't know about you kung kayo po ay or sensitive, mga kapatid. May I have your attention, please? Dito po sa atin, kung mapapansin nyo, lahat ng paraan ng pagbibigay ko po sa inyo ng mensahe ay dinadala ko po kayo sa pagkakilala sa Diyos. You see, that's why ang ginagawa ko po sa inyo ay bumabalik po tayo sa context para malaman yung mabuti at makilala nyo ng mabuti ang Diyos. Most of my messages that I always bring is about the personality of God. Kaya sana ho, bigyan po natin ang pansin yan. Kasi yan ang kailangan. Hindi po ako nagdadala ng sermon as in a sermon, you know. In other words, what is my thought on that passage? Hindi ganon. Ang binibigay ko po sa inyo, inililiwanag ko sa inyo ang salita ng Diyos. You see, it's not my thought, mga kapatid, but it's really the Word of God. Okay? Kaya nga, I like King James, mga kapatid, kasi ang King James is the only translation, kapatid, from the original manuscript. Then other translation is from the translation from King James or other translations, which is also a thought na mga paliwanag na ng ibang mga theologians. So ayoko magpaliwanag ng theologians. Gusto ko pong magdala sa inyo ng mensahe galing sa Diyos. It's the pure Word of God, okay? Let's go to the book of Mark chapter 12. We will begin reading from verse number 28 down to verse number 34. Okay? Mark. Matthew, Mark. Okay? Sabi ng iba, si Mark ba sinutukoy mo? Hindi, Bark daw pala yon. Kaya lang, Mark. Hindi nyo gano'n nakuha yan. Parang ano po yan? Melt, natutunaw, pero yung pala belt. Okay. Alright, so nagkakaunawa na po tayo. Alright, 28. And one of the scribes came, and having heard them reasoning together. So merong narinig, okay, yung scribe. And perceiving that he had answered them well, asked him, which is the first commandment of all? And Jesus answered him, the first of all the commandments is, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. And thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind, and with all thy strength. This is the first commandment. Now, do you have a marker? Okay, I want you to encircle or mark the word all. Okay, kasi yan po ang i-emphasize ko po sa inyo mamaya. And then also, encircle or mark the word love. Love. Okay? And another one, mark the word God. Okay? Kuha niyo po mga kapatid. Bilugan nyo o markahan nyo yung salitang all. Lahat ng all na nandiyan sa verse na yan. Just the word all. Alright, unawaan nyo mga kapatid? Let's go to verse number 31. The second is like, namely this, thou shalt love thy neighbor as thyself. There is none other commandment greater than this, referring to the two. And the scribe said unto him, Well, Master, thou hast said the truth, for there is one God, and there is none other but He, and to love Him with all
the heart, and with all the understanding, and with all the soul, and with all the strength. And to love his neighbor as himself is more than all whole burnt offerings and sacrifices. And when Jesus saw that he answered discreetly, he said unto him, Thou art not far from the kingdom of God. And no man after the durst ask him any question. So tonight I'm going to talk to you about commit to love God. Commit to love God. Tayo po muna sa sandaling manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa mga talata na binasa po namin. Nawa po, Panginoon, bigyan niyo ng malawak na pangunawa ang bawat anak niyo tungkol sa bagay nito. Lahat po ng mga bagay ay dito po nakasalalay, Panginoon. Kung mauunawaan lamang po namin sa lahat ng mga nagsasabing mahal ko ang Diyos, napakalaki na magagawa po namin, O Diyos. So please, let this message, O God, be the agent para maunawaan po namin ang mga ginagawa namin at makagawa po kami ng mas malaki pa sa nagawa po namin sa inyo. Forgive us for our sins and cleanse us from all unrighteousness. In Jesus' name I pray. Amen. All right, thank you. You may be seated in the presence of our God. Cool? I hope you're ready na, mga kapatid. Okay, just to understand, mga kapatid, sa context yung binasa po natin ay medyo babalik lamang po tayo ng konti sa ibang discussion na ito. Okay? So, bago po makarating dyan, mga kapatid, okay, when you get home, basahin niyo po ito. Pagka sinabi ko po sa inyo, may babasahin kayo, pakiusap ko sa inyo, basahin niyo. Konting verses lang naman yan eh. Hello? Konting verses lang naman po yan. Hindi naman yan masyadong marami. It won't take time. It won't take much of your time. Okay? So mamaya, palagay ko, pag naunawaan nyo ng mabuti, sasabihin ko sa inyo ngayon, palagay ko talagang makakapagbasa na kayo mamaya. Okay? You ready? Is everybody ready? Now, doon po sa talata, another context, may ang Diyos, ang Panginoon mismo, ang Panginoon ay nagsalita po ng parable. Now, parables are true stories na nakikita po natin, or it's an illustration para lamang madali nating maunawaan. Yan po ay illustration, mga kapatid. Sabi ng iba, pagka hindi ang Diyos nagbigay ng pangalan, ay parable po yan. At pagka ang Diyos ay nagbigay ng pangalan, hindi yan parable. Whatsoever, ang mahalaga po dyan ay kung paano ginamit ng Diyos. Okay? Ang Diyos ay hindi gagamit ng istorya na istoryang kamote, mga kapatid. Kundi istoryang magbibigay sa atin ng lesson sa ating buhay bilang isang Kristiyano. You see, in this passage, mga kapatid, ay diyan po sa verse number 18, diyan po nagsimula yung yan lang ang babalikan natin, na isang parable, mga kapatid, na lumapit sa kanya yung mga paring Saduseo. Okay? Na ang tanong sa kanya, everybody look at this way, pag uwi nyo na lang ng bahay, basahin nyo mula verse number 19. Okay? And then, ang sabi sa kanya, narinig namin kay Moses, na kapag ka ang asawa, lalaki ay namatay, at yung asawang babae, wala silang anak doon, kapag ka namatay yung asawang lalaki, ang susunod na makikisama doon sa kanyang asawa ay yung sumunod na kapatid niya. Okay? And then, pag hindi uli sila nagkabunga at mamatay uli yung lalaki, ang susunod na naman doon ay yung pangatlong kapatid niya. And then, pag namatay uli yon with the same thing, the same way na namatay yung naunang tatlo, kasunod na naman yung pang-apat hanggang sa makarating sa pampito. At yung pampito, namatay na rin yung babae. Ang tanong ngayon is, pagdating sa langit, sino ang asawa noong babae? Diba? Ngayon nyo lang na-encounter to. Iba sa inyo. Ano sabi nyo ngayon? Oo nga pala, ano? You see? So, ito yung mga bagay na sinasagot ng Panginoon. At nung sinagot ito ng Panginoon, sinabi ng Panginoon sa kanila, marriage
is not the things anymore of heaven. Okay? Hindi na yan. Hindi na yung pag-aasawa, hindi na kung sino mga pang-asawa. Ang sinabi niya pa rito, mga kapatid, look at the angels. Okay? So makikita nyo, maganda ang pagkasagot ng Panginoon. At nung nakita, mga kapatid, nung eskribo naman, nung mga scribes, nakita nila at narinig nila na napakaganda ng sagot ng Panginoong Jesucristo, lumapit naman sila sa Panginoong Jesucristo. At nagtanong naman sila ngayon ng iba. Na ang sabi naman nila sa iba, okay, may tanong din kami sa iyo. Sa lahat ng mga commandments, alin ang pinakang the best na commandment? So just imagine, mga kapatid, merong 600 na commandments, kapatid, at tatanungin mo ang Panginoon kung alin yung pinakang the best. You see, more than 600 commandments in the Old Testament, kapatid. And just imagine kung ilan ang ilan, mga kapatid, ang commandment. Naunawaan po natin pag naghahandog, merong ito ang ihahandog mo. Pagka nagkasala yung mahirap, ito ang ihahandog mo. Pagka merong average, ito ang ihahandog mo. Anong susuotin mo? Ano ang dapat mong gagawin? You know, ang daming batas na ganyan. And yet, tinanong nilang Panginoon, ano ang pinakang the best commandment? So here's now the answer. Okay? Ang sagot ng Panginoon sa kanila, napaka-solid, mga kapatid. At ang sagot ng Panginoon, makita niyo po dyan, sa verse number 29. The first of all the commandments. Okay, what is that? Hear, O Israel, the Lord our God is one. The Lord our God is one. Alam niyo po, ito pong sagot na ito ng Panginoon, makikita niyo rin po ito sa Deuteronomy chapter 6. In verse number 4. You don't need to turn to it. Maraming beses na po natin nakikita po natin yan, mga kapatid. You see? Now, so ang sagot dito ng Panginoon, mga kapatid, ay napakaganda sapagkat ito yung sagot na palagi hong mini-mention ng mga Hudyo, devoted Jews. Ang makikita nyo actually, kapag ang mga Hudyo ay devoted, mga kapatid, pagka narinig nyo po sa kanila ito, sapagkat ito po ang kanilang panalangin. And this prayer, mga kapatid, is the declaration, tandaan nyo po ito, of their faith in God. Okay? And this is the reason why God mentioned this. Nang sabi niya ngayon sa kanila, mga kapatid, Hear, O Israel. Yan po ang ibig sabihin, mga kapatid. Hear, O Israel, the Lord our God. The Lord our God. The Lord is one. Okay? Maliwanag yung sagot ng Panginoon. Now, sa Hebrew, ito po ang tinatawag nilang Shema. Okay? Shema. S-H-A-M-A. Shema. Okay? Ang ibig sabihin ng salitang Shema ay to hear. Hear. Yan po ang ibig sabihin niyan. Kaya yung salitang palagi nilang mini-mention, mga kapatid, sa Hebrew ay sinasabi po nila lagi, Shema Israel, Eloheno, Adonai Eloheno, Adonai Ehad. Yan. Hebrew po yun. See? Matututo kayo ng konting Hebrew rito, mga kapatid. Okay? Nang una, ang ibig sabihin, mga kapatid, at sabi niyan, Shema Yisrael. Yisrael. Ganun lang sabihin niyan. Shema Yisrael, Adonai Eloheno, Adonai Ehad. Nang ibig sabihin po niyan, Hear, O Israel, the Lord is our God. The Lord is one. Okay, did you get it? Now, ito po yung laging minimension ng mga devoted na mga Hudyo, mga kapatid. Are you learning something here? Okay. Ito po yung kanilang laging minimension. At ang mga devoted, mga kapatid, ng mga Hudyo, sa kanilang post, mga kapatid, sa kanilang mga post, sa kanilang bahay, pag nakakita kayo doon ng maliit na box, mga kapatid, sa baba noon, may makikita po kayo doon na ang laman ng box na yon, eto po yon.
ito po yung prayer na yan na lagi po nilang minimension, mga kapatid. Every day, at least sila po ay nanalangin ng twice a day kapag sila po yung mga deboto ng mga Hudyo. Okay? So, what is this Shema now? This is the declaration of their faith in God. Naunawaan niyo po? So, nung sinagot ng Panginoon, yung mga scribes na nagtanong po sa kanila nito, mga kapatid, yan po ang sagot nila. Yan po ang sagot ng Panginoon. And then the Bible says, in verse number 30, pag nakita mo, so makikita nyo, mga kapatid, ang unang sinabi ng Panginoon, the first commandment, the Lord, hear, O Israel, the Lord our God, the Lord our God is one Lord. Okay? And then he said, and thou shalt. You see that? Now, we understand that the word and is a conjunction. In other words, may karugtong po yun nung binanggit niyang Shema. Okay? Yung binanggit niya Shema, na ang ibig sabihin, kung talagang naniniwala ka rito, eto ang gagawin mo. Nakuha niyo po? Alright, so verse number 29, ito yung paniwala mo, ito yung prayer mo, pero itong dapat gagawin mo sa verse number 30. Ano po yung verse number 30? Notice what the Bible says in verse number 30. And thou shalt what? Love. Okay, pinaguhitan ko po yan sa inyo, pinatandaan ko po yan sa inyo. And thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind, and with all thy strength. This is the first commandment. Okay? So, nirefer ng Panginoon yung scribe na nagtatanong sa kanya kung ano ang pinakang the best sa lahat ng commandments ng Panginoon. At dinala sila ngayon ng Panginoon doon sa kanilang declaration of faith. Yeah? So dinala sila ng Panginoon doon sa kanilang declaration of faith, which is, nagre-refer po doon sa Deuteronomy chapter 6 in verse number 5. That is in the Old Testament na mga kapatid. Now, notice mga kapatid, and thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, and with all thy soul, and with all thy might. Now, notice the most repeated word in this verse. What is the most repeated words in this verse? All. Okay, maliwanag mga kapatid. I hope you're learning. You will learn how to study the Bible. Okay? So the most repeated word in this verse is the word all. And all, and to where that all referring to? Saan naka-refer mga kapatid yung salitang all? Sa love. Diba? Tumutukoy po doon sa love. Nagpo-point po siya doon sa love. Kasi kinakailangan mahalin mo ang Diyos. Okay? And then, the love mga kapatid, it simply means love must be your all. Okay? Because the all is referring to love, therefore, yung love must be your all. Okay? Now, eto ang susunod na tanong ng mga kapatid. Now, who is the subject of that love? Alright, come on, study mga kapatid. Alright, so the most repeated word in this verse is what? All. Saan naka-refer yung salitang all? Sa love. Sino ang subject ng love? God. So, dapat lamang po nating isa-isahin mga kapatid para maunawaan natin ang mabuti. Alright? So, the most repeated is the word all. Okay? Saan naka-refer yung all? Sa love. Sa madaling sabi, it simply means love must be your all. Love is the all of the Hebrew people noong araw. Love is the all of Israel. And now, we are now in the New Testament na kung saan minention uli ng Panginoong Kristo, china-challenge ang lahat ng mga followers ni Kristo, disciples ni Kristo, in other words, Christians, na love must be your all.
Now, if love must be your all, what is the subject of love? God. Okay? So doon tayo dinadala ngayon sa Diyos, mga kapatid. Now, to love God is to love Him with all your heart. So if God is the subject of that love, then to love God is what? To love Him with what? All your heart. All your heart. With all your soul. And with all your what? Might. Am I giving you the Bible? So, unawain natin mabuti, mga kapatid. No? Simple lamang naman ang pag-uunawa nito. Okay? Now, so, hindi po karapat dapat ang Diyos sa half-hearted service or half-hearted love. Okay? Ang gusto ng Diyos ay all. Maliwanag po ito, mga kapatid. Ito yung Shema, ito yung declaration ng kanilang pananampalataya sa Diyos. Okay? Now, kung idideklara natin, mga kapatid, ang ating pagmamahal sa Diyos, paano ang paraan mo idideklara? Okay? If you are to declare your faith in God, how will you declare your faith in God? It's very simple here, mga kapatid. You see, now they're quoting and they're reciting prayers. The Hebrew people, the Jews, the devoted Jews, they were reciting prayers twice a day. That is the Shema. Okay, everybody say Shema. Okay, Shema. Okay, yan ang ibig sabihin. Yan ang nire-recite nila. Na anong ibig sabihin? Okay, Shema Yisrael, Adonai Elohino, Adonai Ihad. Na ang ibig sabihin, hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Okay? Now, siya ang pagpapahayag nila. But, kapatid, sabi ng Panginoon sa kanila, alright, sa pagpapahayag ninyo, kailangan ko ang buong puso, ang buong pagmamahal ninyo ng buong puso, buong kaluluwa, at buong kalakasan. Okay? Now, so this is the declaration of their faith. Now, how do you declare your faith? Okay? Now, ang challenge dito, mga kapatid, is love must be our all. Okay? At kapag idineklara natin ang ating pananampalataya, mga kapatid, sa Diyos, then our love must be our all. Nakuha nyo? Alright. Now, kasi mga kapatid, ang problema natin is yung pagbibigay natin, bagamat nagko-quote tayo at maraming beses natin na sinasabi nating mahal ang Diyos, pero pag tinignan natin mabuti sa ating ginagawa, sa ating pagpapahayag, mga kapatid, sa ating pagpapahayag sa ating buhay, hindi natin makita yung all. That's our problem. And that's the reason why you cannot get involved in the ministry, because you do not love God with all your heart. And the reason why you cannot give your life, your time, your money to God, because you don't love Him with all your soul. The reason why you cannot love Him, serve Him with all your strength, because you don't give Him all your strength. You see, yun ang problema po natin. Wala tayo. Gusto lamang po natin maglingkod sa Panginoon, but not all. That's the reason why we make excuses. You see, ang isang naglilingkod sa Diyos, hindi na po pinili mo maglingkod sa Diyos eh. Kung pinili mo maglingkod sa Diyos, why make excuses? And the reason why we make most of our services excuses is because we do not give Him our all. Nakikita niyo, mga kapatid? Now listen. Dito po, mga kapatid, naunawaan niyo, mga kapatid, sapagkat ito yung declaration ng pananampalataya, tandaan po natin yung pananampalataya nagbigay sa atin ng relasyon sa Diyos. Don't miss this. Don't miss this part. Okay? Everybody heads up. Everybody look at this way. Okay? Now, don't forget that you are in a relationship with God. That's why God wants you to give your all to Him.
Because you are in a relationship. And to love Him with all your heart, and to love Him with all your soul and all your strength. You see? Bakit? Nasa relasyon tayo, mga kapatid. Mayroon tayong relasyon sa Diyos. Now, just think about this. Kung kayo'y may relasyon sa isang mag-asawa magkarelasyon na hindi nyo binibigay ang inyong all sa inyong asawa, what would you say? How would you like it? Gusto nyo ba, mga kapatid, ng isang asawa na mayroong reservation? Talk to me if you can. Di ba? Now, bakit pagdating sa Diyos, meron tayong reservation? We are not fully committed to God. We do not give Him our all. That's the problem. We want to establish a relationship with God, but we don't want to give, and we are not willing to give our all. We are in a relationship. You see, alam niyo kapatid, karamihang problema natin ay kasing katulad din ng problema ng mga Israelites nung araw. Bakit? Gusto lamang natin gawin at makita gawin ang Diyos na resources natin, pero hindi relationship. Did you get that? I hope maunawaan yan. Ulitin ko mapatid. Most of our problem lies on this. I hope you're ready for this. You treat God as a resource and not a relationship. Remember that we are in a relationship. That's why God wants our all. Kasi sino man hong may relasyon sa mag-asawa, gusto nyo sa asawa nyo, ibigay ang lahat sa inyo. Bakit ka pa mag-aasawa na mayroong reservation din? Oh yeah, I hope nasusundan niyo po ito, mga kapatid. Okay? So, the problem now is this. Your desire for God is directly connected to your need of God. Here's the problem. Okay? Kasi gusto lamang po natin yung resource, God is a resource, but not the relationship. So the problem now, our problem now is, yung atin pong, yung desire po natin for God is directly connected to your need of God. It is directly connected to our need of God. Okay? So, in other words, your desire and your need go together. Okay? Sapagkat ito'y magkasama, kapatid, your desire God, or you desire God when you need God. But if you don't have a need, you don't have desire of God. Kaya lang po tayo gustong lumapit sa Diyos sapagkat may kailangan. Kung wala nang kailangan, wala na tayong desire sa Diyos. So you understand that? Dapat maging maliwanag po sa atin ito, mga kapatid. Kaya para maunawaan natin mabuti kung talagang mahal ko ba talaga ang Diyos. Mahal ko ang Diyos sa konting bagay, pero that's not the real life. Hindi po yan yung totoong pagmamahal sa Diyos. Sapagat ang totoong pagmamahal sa Diyos, ibinibigay natin ang lahat natin sa Diyos. Okay? Hindi na lamang natin ginagawang pagkukunan natin ang Diyos at nakakalimutan natin yung relasyon natin sa Diyos. You see, kapag meron kang iba ho yun, kapatid eh. Nakapula to. Kapag meron lamang po, pag ginawa lamang natin, mga kapatid, resource ang Diyos, pag may kailangan lamang tayo, may desire ng Diyos. Pero pagka wala na ho tayong kailangan, wala na tayong desire sa Diyos. Pero ang relationship, mga kapatid, ang relationship, anytime ay meron kang desire kasi may relationship ka. Simple po. Naunawaan niyo po, mga kapatid. Okay. You see, so, ito ang rason kung bakit po tayo dinadala ng Diyos at pinapahintulutan ng Diyos na magkaroon tayo ng problema. At lagi po tayong nangangailangan. Bakit? God will always put us in a place of need. Because as long as there is a place of need, there is a desire for need.
At kapag meron tayong desire sa pangangailangan, lagi tayong lalapit sa Diyos. So nakita nyo? Kaya nagwa-wonder tayo mga kapatid, bakit hindi ako mawalan-wala ng problema? Bakit meron na lamang akong ganito? Bakit palagi na lamang? Bakit hindi matapos-tapos ang problemang ito? Tapasin ninyo mabuti. Are you establishing a relationship, a good relationship with God? Or you're just making God your resource? Pinagkukunan mo lang. Na parang pagkakailangan mo, pupunta ka sa Diyos, doon ka lamang may desire sa Diyos. Alright. Parang hindi nyo gaano naunawaan. Anong dahilan bakit tayo pupunta sa simbahan? Pumunta ka ba rito sa simbahan sapos may kailangan ka? Nagbabasa ka ba ng Bible? Kaya hindi tayo makapagbasa ng Bible kasi wala pa tayong pangangailangan. Yung pakikinig natin ng salita ng Diyos parang tinkling cymbals lamang, not until na yung needs ay mag-arise. Doon tayo magkakaroon ng totoong desire sa pakikinig ng salita ng Diyos at seryosong pakikinig ng salita ng Diyos at sasabihin natin, gusto ko yung sinasabi na ni Pastor. Gusto kong ipamuhay yan. Bakit? Kailan lamang po natin masasabi yan? Pag nag-arise na yung need natin at inilalagay tayo ng Panginoon sa lugar ng pangangailangan. But if there's no need, there's no desire. Masyadong tahimik tayo, mga kapatid. You see? So, ilalagay tayo ng Panginoon doon sa lugar na yan. Sapat kung wala tayong desire, we will not pray. If there is no need, there's no desire to pray. If there's no need, there's no desire to read your Bible. If there's no need, there's no desire to serve God. If there's no need, there's no desire to come to church. If there's no need, there's no desire to win souls. If there's no need, there's no desire to give. If there's no need, there's no desire to be good, to behave yourself. See? So my question is this, mga kapatid. How much of God that you want when there's nothing from God that you need? One more time. This is my question for you this year, 2025. You ready? How much of God that you want when there's nothing from God that you need? God is looking for a Christian that wants Him as much he needs Him. As much as he needs Him. One more time. God is looking for a Christian that wants Him as much as he needs Him. Yung bang lalapit tayo sa Panginoon, at pag lumapit tayo sa Panginoon, mga kapatid, gusto lamang natin, hindi tayo lalapit sa Panginoon. Panginoon, wala akong kailangan ngayon. Lalapit ako sa Panginoon. Wala akong ihingin. Gusto ko lamang ma-feel that God is moving in my life. That God is doing something in my life. That God is really watching over me. That is exactly what I want to feel. I'm not asking anything from God. I just want to come in the throne of God because I want to hear Him. I want to feel Him. That's relationship, mga kapatid. Hindi ako pupunta sa Diyos sapagkat may kailangan lamang ako. Ano yan ang Diyos? Kumpanya? Ano yan ang Diyos? Pagkukunan lamang? No. Yan ang nakakalungkot, mga kapatid, sa buhay ng Kristiyano. Lalapit tayo sa Diyos kung kailan tayo may kailangan. Pero kailan tayo lumapit sa Panginoon, sabihin natin, wala akong kailangan. Panginoon, gusto ko lamang maramdaman kayo. Sapagkat pag naramdaman ko kayo at marinig ko kayo at malaman ko na kayo ay nagbabantay sa akin, sapat na ang kasiyahan ko, mayroon na akong peace of mind sa aking buhay. Is there anybody in this auditorium tonight
who would desire for the presence of God in his life, not because you need something from God, but because you just want to make sure that God is moving in your life. You don't want things from God, but you want more of God. More of God, not the things of God. I want more of God. So the problem now is, bumabalik tayo sa buhay ng mga Israelites, mga kapatid. Na may isipan lamang nilang lumapit sa Diyos at respeto ang Diyos at tawagan ng Diyos sapagkat may kailangan sila sa Diyos. Pero kailan tayo lumapit sa Diyos? Sapagkat gusto lamang natin ng fellowship sa Diyos. You understand? Have you been in a situation na lumapit kayo sa asawa nyo na wala naman kayong hinihingi? Naglalambing lang kayo, wala kayong hinihingi. Sapat gusto nyo lamang, mga kapatid, maka-fellowship yung asawa ninyo. All you want from God is just a fellowship. You're not asking for anything other than fellowship. I hope you're still with me. Now, to make this sure, mga kapatid, para makita nyo ng mabuti, ang mga bayan nito, ilagay natin po ito sa isang sitwasyon. Okay? Ano po yung sitwasyon na yon? Why don't you try to check your prayer life? May binanggit ako sa inyo noong nakarang linggo, mga kapatid. But, yung prayer life, mga kapatid, why don't you try to check your priority pagdating, mga kapatid, sa prayer life? When I say prayer life, mga kapatid, it's a manifestation of a good relationship. Because you are talking with Him and He is talking with you. Okay, you check your priority. Ano yung priority, mga kapatid? Okay? God is my priority. Okay? Pagising mo sa umaga, malalaman mo yan kung ano ang una mong dinadampot. At sino ang gusto mong unang-unang makausap. Damputin mo ang phone, kaninong mensahe ang unang-unang mong makita? Ang unang-unang gusto mong makita? Kaninong boses ang unang-unang mong gustong marinig? Am I talking to you? Talk back to me if you can. Masyado kayong tahimik, kapatid. Okay, gaano pahalata? You see, kaninong mensahe ang unang-una nating gustong makita? At kaninong boses ang gusto nating unang-unang marinig? You see? Now listen, like what I've said last Sunday. Kung nananalangin ka, kung kailan ka lang nakaluhod, God is not your priority. Kung kailan ka lamang nandito sa church at nandito ka sa altar at dito ka lamang mananalangin, God is not your priority. Of course, lalo na pag nasa bahay ka. Kung nananalangin ka sapagkat kakain ka na, God is not your priority. Kung doon ka lang mananalangin, you still believe what the Bible says, what Paul said, pray without ceasing? It tells us that you can pray anywhere, anytime. It tells us na parang ang Diyos ay company natin. Saan man tayo pumunta, mga kapatid? Company natin siya. Kasakasama natin siya. At sapagat kasakasama natin siya, pwede natin siya makausap. Let me tell you something. Kaya ako pag nakikipag-usap ako sa phone, sino man po, mga kapatid, makausap ko sa phone. Every time. I know God is my priority, mga kapatid, even at the very first call that I make in my very first hour of the day. God is my priority. I tell you what, pag may kausap ako, Pastor, pag may kausap ka, ibig sabihin,
ang Panginoon ay priority mo pa rin? Oh yeah. Alam niyo kung bakit, mga kapatid? Because whoever that I involved in my life, I always involve them with my relationship with God. Let me say this again. Okay, maybe you miss it. Okay, you miss it. Whoever, I said whoever that I involve in my life, I always involve them with my relationship with God. Wala akong tao, mapatid na natandaan, na nakilala ko na hindi ko pinapakilala sa Diyos. At hindi ko sinasama sa Diyos. Praise God na lahat, halos nag-involve, lahat, bagamat hindi man lahat, mapatid, halos lahat na nag-involve, na in-involve ko sa sarili ko at nakilala ko, mga kapatid, lahat halos ay merong ginagawa sa Panginoon. Lahat, halos sabi ko nga, nagpapasalamat ako ng mga taong ito ay nag-aral sa Bible School. Ngayon, iba nakagraduate, bagamat hindi lahat nag-aral, mga kapatid. Pero none of them, except those talaga na nawala na sa paningin ko, wala na sa mga listahan ko, nawala ng connection sa akin. Pero I always, whoever, sino man, na nakakasama ko, lagi ko silang ini-involve sa Diyos. Hindi po pwedeng hindi ko sila papangalanan sa Diyos. Panginoon, dapat kilala mo to at ikaw dapat kilala mo ang Diyos. Sapat kung ayaw mo makilala ng Diyos, yung mga ayaw makilala ng Diyos, ayaw nilang maging kaibigan ng Diyos, good night. Let me tell you something. Grabe ang relasyon namin ng Diyos. At kung ikaw ay lalapit at gusto mong magkaroon ng relasyon sa akin at hindi ka willing magkaroon ng relasyon sa Diyos, kalimutan mo na ang relasyon. Because I always involve people that are involved in my life. See, did you get that? Now listen, yan ho, mga kapatid, ang dapat natin titignan. Maipa-prioritize pa rin natin ng Diyos. Kahit na sino kausap mo sa umaga, unang kausap mo, i-message mo, hindi ka guilty. You know what? Because I always involve them with God. And God is always involved with them. Kapatid, sino ang kaibigan mo na kaibigan mo lang, pero hindi kaibigan ng Diyos? Sino ang nakakasama mo? Sino ang nakakasama mo araw-araw? Nakasama ka niya pero hindi niya kasama ang Diyos. Andiyan si Noel, madalas kong kasama ho yan. Naglulukuhan kami, nagbibiruan kami. Pero at the end of our day, kapatid, hindi pwedeng mawala ang Diyos. Pinapakita ko sa kanila na kasama namin ang Diyos. Sapagkat gaano man kung ang closeness namin, kapatid, ay hindi nakabatay sa pera, hindi nakabatay sa ibinibigay ko sa kanya at ibinibigay niya sa akin, hindi nakabatay sa material na bagay, hindi nakabatay sa anumang nakikita namin kung saan man kami pupunta, kundi ang aming pagkakaibigan, ang aming closeness ay nakabatay sa closeness ko sa Diyos. Kaya minsan, mga kapatid, may mga magkakasama sa una, ang gaganda, si sweet nila, bandang huli, nag-aaway na sila. Alam niyo kung bakit? Hindi ang Diyos ang nagtagpi sa inyong dalawa. Hindi ang Diyos ang nagtagpi at nagtagpo sa inyong dalawa, para maging maliwanag. See? Nawawala ang Diyos sa inyong samahan. Hindi na Diyos ang priority. Hindi ka magiging guilty na kausapin siya sa gabi, bago ka matulog, pagising mo sa umaga, hindi ka magiging guilty. Alam niyo kung bakit? Involve ang Diyos eh. Magigilty ka lamang at hindi mo ipaprioritize ang Diyos kung hindi mo i-involve ang Diyos sa inyong usapan. Sino ang kaibigan ninyo na hindi kaibigan ng Diyos? Ang nakakalungkot nito, mga kapatid, asawa mo na. Pero may relasyon kayong dalawa, pero yung asawa mo walang relasyon sa Diyos. May relasyon sa iyo, pero walang relasyon sa Diyos.
Sino ang karelasyon mo ngayon na walang relasyon sa Diyos? Oh! Happy New Year. I said, check your priority. Check your priority. The second thing that you need to, based on this passage right here, okay, the Lord our God, based on Shema. Shema is right here in the Bible. The Lord our God, hear, O Israel, the Lord our God. The Lord our God is what? One. What does it mean? Look at the exclusivity. Is God exclusive in your life? There should not be another God or other God, because the God of Israel is only one. And He is our God. Wala nang iba. Wala nang ibang Diyos. Yan ang sinasabi lagi ng Israel. Yan ang sinasabi lagi ng Diyos. Wala nang katulad ko. And I agree with that. I said, I agree with that. When is the last time that you said, no one can hold my life like God? That's what I believe. I said, sa sarili ko, mga kapatid, wala nang pwedeng makapag-hold sa akin na katulad ng pag-hold ng Diyos sa buhay ko. Oh yeah, salamat. Nung kami, nung si Lerman nabubuhay pa, of course, magkasama kami. Of course, she's different, mga kapatid. But listen to me, hindi niya akong pwedeng mahalin, or ang pagmamahal niya sa akin at ang pag-hold niya sa akin ay hindi katulad ng pag-hold sa akin ng Diyos. Iba ho ang pag-hold ng Diyos sa buhay ko, mga kapatid. And no one can give me joy like God. That's why my God is exclusive. Is very exclusive, mga kapatid, sa akin, mga kapatid. Ako po ay wala na akong kikilalanin pang ibang Diyos sapagkat wala nang katulad ng Diyos na kinikilala kong Diyos. No one can hold my life like God. No one can give me joy like God. No one can give me peace like God. No one can give me a good night rest like God. No one can watch over me like God. No one can fix what is broken in my life like God. That's why I am fully trusting God with exclusivity in my life, because nothing and no one like God. Dapat makarating po yan sa buhay po natin ngayong taong 2025. Huwag lamang po tayo makinig ng preaching na parang preaching lang talaga. As in, wow, ngayong gabi, narinig, what a message tonight. But what is the message tomorrow? How is this message touch your life for tomorrow, for your tomorrow? My question is this: how is your exclusive commitment to other people? Di ba? May mga commitment tayo sa ibang tao, di ba? I mean, I'm talking about exclusive. In other words, may mga ilan sa inyo, for example, kayo mga babae, may pupuntahan kayo napakalayo-layo para mag-aayos lamang ng buhok ninyo. Magpapaparlor kayo, di baling bumiyahe kayo na napakalayo. Wala bang parlor sa paligid? Meron. Kaya lang, meron kayong exclusive na parlor. Meron tayong exclusive na restaurant. Di ba? Na kahit malayo yan, kahit maghintay tayo ng matagal, kahit pumila tayo, basta dito ako kakain. Because this is my exclusive restaurant. Di bali na maghintay. Sir, are you willing to wait? Yeah. How many minutes? Siguro mga 45 minutes. Okay, fine. Bakit? This is my exclusive steakhouse. Lahat, may mga exclusive, may mga commitment tayo, kapatid, na exclusive. Parang hindi niyo ako naiintindihan ngayon. Ayun yung tanggapin. Meron. Yung bang sasabihin nyo, hindi ko pwede ipagpalit.
Eh, dito talaga ako eh. Eto na talaga ako eh. You see? You don't mind waiting for an hour or a little over an hour because that's what you think. There is none like my parlor. There is none like this restaurant. There is none like him or like her. She is exclusive. He is exclusive in my life. Yeah, ganyan po ang ginagawa po natin mga kapatid. But listen, may I ask you this question? You ready? We're talking about exclusive commitment, kapatid, sa ibang tao. Okay? Now, here's my question. Can God get the same thing from you? If that is how you treat your exclusivity sa ibang tao with other people, then can God get the same thing from you? Ha? Makukuha rin kaya ng Diyos? Mai-enjoy din kaya ng Diyos yung pagiging exclusive mo, pagtrato mo ng exclusivity sa ibang tao? Can God get more than, or can God get more than that from you? Kung meron kang tinatrato, kapatid, na isang exclusive na tao, at ganun mo siya tratuhin, at maganda ang iyong pagtrato sa kanya, pwede mo rin kayong ibigay sa Diyos yung trato na yun, o sobra pa sa Diyos. With everything that God has done in your life, with all the blessings, kapatid, that God has bestowed in your life, with all the protection that God has given you, everything, just think about it. Think about your yesterday. Sabi ko nga po sa inyo, kung hindi matapat ang Diyos sa akin, nung ako ay balasubas pa sa mundong ito, kapatid, wala ako ngayon. Wala ako ngayon dito. Napakatapat na Diyos. Now, with all of that, pwede mo bang gawing exclusive ang Diyos? Siya lamang. Wala nang iba sa buhay mo. At kung wala nang iba sa buhay mo, at siya na lamang, kapatid, can you give your all to Him? Yung bang masasabi mo sa Diyos, okay, wala na talagang iba. There's nothing else. Nobody and nothing else that can substitute His presence in my life. That can replace His presence in my life. With all the time that God has showed to your life. Akalain mo sa panahon, kapatid, na hindi ka dapat sasamahan ng Diyos, pero sinamahan ka ng Diyos. Sa panahon na pwede ka nang iwanan ng Diyos, pero hindi ka iniwanan ng Diyos. Ngayon, meron ka pa bang ibang tao o ibang persona na hanapin maliban sa Diyos? I hope naunawaan po natin yan. Tandaan mo po ito, mga kapatid. I'm almost done. Pagdating sa exclusivity, naalala ko nung araw nung bumabiyahe pa ako, at bumabiyahe pa ako ng Amerika. Madalas ako sa Amerika, halos taon-taon. There was a time na pupunta ako ng Amerika twice a year. There was a time na two weeks lang ako sa Amerika, you know. But every time na bumabiyahe po ako ng Amerika, by that time, here's the thing. Sumasakay lamang po ako sa isang airline. At yan ay wala nang iba kundi yung Northwest Airline. Pero ngayon, wala na pong Northwest. Nabili na yata na United Airlines. Pero nung sumasakay pa ako ng Northwest, hindi ko po alam yon. Sapagkat palagi ako sumasakay, may mga, what do you call this, award na binibigay sa akin, mga points na binibigay sa akin, mga miles, gano'n, dadagdag sa, I don't know. Sabi ko, wala naman, basta't ako, madali. Alam na kasi nila, pag nakita lang nila yung pangalan ko, madali na akong makakakuha ng ticket. Okay? And then, because of lagi ko siyang kinukuha, naging parang exclusive sa akin yung Northwest. I like the service. I like the American service. Magalang sila at tatanungin ka kung anong kailangan mo, you know.
So, because of that, nagkaroon ako ng parang ah, mga mga ah, mga privileges, kapatid. So, there was a time na pauwi na ako, galing ako sa Amerika, na nagulat na lang ako. Sabi sa akin, nung nasa ticketing, sabi sa akin, congratulations. I said, why? Because you're upgraded. Your ticket is economy, but we will put you to the first class. Alam niyo yung first class? It's not the business class. First class. Nasa taas ka. Yung aeroplano na yon, may hagdanan yon. Okay, nandun ka sa taas. At ilan lamang kayo doon sa taas? Siguro mga 8 lang kami or 9, mga ganon. And then, yung upuan doon parang lazy boy, pero mas masarap pa sa lazy boy, mas maganda pa sa lazy boy kasi nakaka-flat ka talaga ng higa. And then, pag-akyat ko doon for the first time, dala-dala, listen, hindi, kahit na ilang luggage ang dala mo, ang allowed pa nung araw, pwede ka magdala ng 2, libre po yun. Sabi ko sa kanya, sabi niya, how many luggages you have? I said, I got 2 for check-in. Sabi niya, is that all? Sabi ko, bakit? Pwede pa ba yeah, as much as you want. My goodness, sabi ko, look at this. Tapos sabi ko, no, I only have 2. Okay, that's it. Hindi niya na tinimbang. Bigay niya ng tag, zoom, wala. Tapos, pagdating ko pa doon, sabi niya, may I have your luggage? Yung trolley ko daw, bibit-bitin nung steward. Sabi ko, opa, matindi ah. Parang red carpet ako. Maya-maya, pag-akyat, sabi ko, akala ko kung doon lamang yan katulad ng business class kasi I have no idea, mga kapatid. Tapos mamaya, tinuro sa akin na ganyan. Sabi ko, I'll go upstairs. Yeah, that's your place. Punta ko, akyat ako, mga kapatid. Mataas din eh. Mataas. Tapos pagdating ko sa taas, tinanggal yung coat ko. Sabi ko, sarap naman ang buhay dito. Sabi niya, so tinanggal yung coat ko, ihinanger niya, sabi niya, this is your place, sir. Okay? Sabi niya, pag-upo ng ganyan, you want champagne or coffee? Sabi ko, both. Yeah. No. Ang champagne kasi matamis, pero alak pa rin yun, mga kapatid. Pero hindi ako minom ng ganun. Okay, alam ko lang na matamis. Bakit? Natikman ko. But, no. Alright. Yeah, ginigising ko lang kayo, mga kapatid. So, inom ako ng kape and binigyan ako ng first class na mga biscuits. My goodness. Hindi lang isang klase, kundi maraming klase na first class talaga ang service. Okay, pagdating sa pagkain, good night. Ang pagkain, parang buffet. Nasa taas ka, pero parang buffet. Oh, sabi ko, tindi nito ah. Sabi ko, wow. And then after that, malayo na nakabiyahe kami, tapos na, and then, sabi niya, nag-dim na sila ng light. Nang ibig sabihin nun, pwede ka nang magpahinga, pwede ka nang matulog. Tinuro sa akin, eto, kung gusto mo magbasa, ito ang ilaw, ito ang pipindutin mo. Okay. But sabi ko, I need to rest. Okay. So, sabi niya, siya pang nagpindot. Pinindot niya yung upuan ko, ginawa niyang bed, at pagkatapos nakalaya down na ako ng ganun, kinumutan niya pa ako. Sabi ko, baka plano pa nitong tabihan ako. Yeah. And doon medyo umiwas na ako. But, parang, you know what I'm saying? Tapos maya-maya, kapatid, yung oras na magbe-breakfast, gigisingin ka niya. Para painumin ka muna ng unang painom nila bago ng kape, bago ng everything. Now, you understand what I'm saying? And marami pang iba, mga kapatid. Marami pa akong hindi nasasabihin sa inyo. Because of the exclusivity. Marami pa akong pwede, na hindi na sasabihin sa inyo, mga kapatid. But let me tell you something. Ang sinasabi ko lamang ay yung blessing ng exclusivity. Do you understand?
Now, na-upgrade ako kasi siya lagi. Yun lagi ang sinasakyan ko. Yun ang pinili ko na maging exclusive sa akin. Now, do you understand kung paano tayo i-upgrade ng Panginoon pagka pinili natin ang Diyos na siya'y exclusive para sa atin? I don't have any other God. Why should I run to any other people, any other gods, other than my God? He is exclusive to me. God, there's nothing else and nobody maliban sa Diyos na kinikilala ko. He is exclusive para sa akin. Wala nang iba. Kaya anong ginawa sa akin ng Panginoon? Anumang hilingin ko sa Panginoon, anumang ilapit ko sa Panginoon, sabi ko nga sa inyo, by February mga kapatid, may sasabog na pagpapala. So you understand what I'm talking about here? If you will make God exclusive, priority in gawin mo exclusive siya. Siya lamang ang Diyos, wala nang iba. And you give your all. Something's gonna happen in your life. Mayroong pagbabago sa iyong buhay. Merong kang makikitang kakaibang pangyayari sa taon na ito sa buhay mo, kapatid. Now, or else, in some area of your life that you are holding back from God, is the area that is vulnerable para paglaruan ka ng kaaway. It is the area that is most vulnerable in your life. That's why God is asking you na wala ng reservation. Wala nang matitira. You've got to give your all to Him. No reservation. Now think about it tonight. Saan bahagi ng buhay natin nakita natin ang sarili natin na eto, meron pa akong natitirang ganito. Dito ako vulnerable. Dito nakalatag. Dito ako madaling pasukin ng diablo. Dito ako madaling pasukin ng kaaway. Because I'm not giving my all to Him. I should love Him with all my heart, with all my soul, with all my strength. So that hindi na ako mangangailangan pa. Hindi ko nahahanapin pa ang mga taong pwede kong lapitan, at ipagpalit sa Diyos. Wala na akong pwede pang ipagpalit sa Diyos. Remember this. Sino ang iniisip mo pwede mo pang ipagpalit sa Diyos? Anong bagay ang hindi natin magagawa, ang kapatid, kung ibinibigay natin lahat sa Diyos? Now think about it tonight. So it's time. If this year wants you to be your year, if you want this year, na maging year mo, kapatid, anong dapat mong gawin? You give your all to Him. Give your all to Him. Commit to love Him. Commit to love Him with all your heart, with all your soul, with all your might. Where are you heading now? What do you think? Saan ka kaya dadalhin ng ginagawa mo ngayon? Sino ang kaibigan mo na kinakatakutan mo na maaaring dalhin ka sa mundo, dalhin ka sa kung kani-kanino? That's our problem. Kaya hindi tayo nagiging faithful sa church, hindi tayo nakakakuha ng magandang gawain, kapatid, hindi tayo nakapag-involve sa gawain ng Panginoon sapagkat may mga taong humahatak sa atin na hindi nila kaibigan natin, pero hindi nila kaibigan ng Diyos. Again, whoever that I chose to involve in my life, I will always see to it, that I will involve them to God. Sapagkat ang Diyos ko ay hindi ako pwedeng magkaroon ng kaibigan na magkaiba kami ng Diyos. Ulitin ko po, hindi ako pwedeng magkaroon ng kaibigan na magkaiba kami ng Diyos. Sapagkat kung magkaiba kami ng Diyos, magkaiba kami ng prinsipyo.
Kaya nga, yung mga nagsasabing, iisa lamang ang Diyos namin, iisa lamang ang Bible namin, pero magkaiba kami ng prinsipyo, kinakalang i-check nila kung anong prinsipyo yung pinanindigan nila. Am I clear tonight? Commit yourself to God. Commit your all to God. Commit to love God. Am I clear? Shall we all stand? Father, we thank you for the message that we heard tonight. I pray, Father, please speak to the hearts of your people. That's my all, oh God. This is the secret of Christianity, giving all to Jesus. Give us men and women tonight, oh God, that will confess that we will give our all to Jesus tonight. Bless their people, oh God, as they come tonight. Your heads bowed, your eyes are closed. God is speaking to your hearts with a message. Then let's come to the throne of God tonight. Muli po, O Diyos, lumalapit po kami at nagpapasalamat kami sa ginawa niyo po sa aming kalagitnaan. Pagpalain niyo po, O Diyos, ang lahat po ng narinig po namin. O Diyos, nakita niyo po ang nagiging kahinaan, problema ng inyong mga anak. It's all about, O God, our reservation. At nakakalimutan po namin ang aming relationship at ang nakikita lamang po namin ang aming na kayo ay aming resource sa lahat ng bagay, Panginoon. But oh God, may we have the desire to continue to build and establish a good relationship without reservation. So that by this, even though we do not need anything, we will come to you just for a fellowship because of our relationship. Thank you, oh God, for your people who came forward tonight. We praise you for what you have done in our life. In Jesus' name we pray. Amen.